guys sa ating mga pamilya at maging sa ating mga buhay. So kaya ngayon pong hapon, nais po namin samantalahin ang pagkakataon at nais po na rin namin kunin ang paumanhin po sa bawat isa na alam po namin ito po ay oras ng inyong pamamahinga at ang iba po sa atin ay abala po kayo. So nais po namin umingi po ng paumanhin sa bawat isa. Pero bago po yun, nais din namin sabihin na hindi po panibagong reliyon ang amin pong inaalok. Wala po kaming intensyon na dagdagan pa ng reliyon ng ating mga paniniwala. Sapagkat sabi nga, kahit may reliyon ka, kung wala kang tunay na relasyon sa Panginoon, ay sabi nga ay walang saysay. So kaya ang nais namin ay tayo ay dalhin sa isang buhay na puno ng pag-asa. Tanging magagawa lamang ng pag-asang ito ay ang Panginoon. So kaya sa aming mga kaibigan, mayroon po kayong mapapakinggan na mga kasama ko na magpapatotoo ng kanilang buhay, kung paano nila naranasan ang pababago ng buhay. I have so many colleagues here. They wanted to testify how they changed their life since they accept Jesus Christ. So ito po yung nais namin talin sa ating lahat. Kaya mga kaibigan, relax lamang po kayo. Ulitin ko, wala po kaming anumang panghihingi. So kaya maya-maya makakapakinig po kayo ng mga full encouragement song na maasa kami ay ito ay magbigay po sa atin ng encouragement. Okay, kami na po ay magpapasimula dahil naniniwala po kami may problema ang tao at sa kabila ng problema gusto ka tulungan ng Panginoon at nais kang tulungan ng Diyos sa iyong problema sapagkat naniniwala ako na may problema tayo. Sino may problema sa pera? Lahat kayo ay may problema sa pera. Pero nais ng Diyos, tulungan ka katagpuin ngayong hapon anumang problema mayroon tayo. Pakinggan niyo po ang mensahe ng aawitin po namin ang pinamagatang problema.
Kaya mga kaibigan, hopefully na anumang problema na mayroon kang kinakaharap ngayon, marahil ngayon masaya ka dahil kasama mo ang iyong kaibigan, mga barkada, pero kapag mag-isa ka na lang, naroon ang problema. Pero ngayong hapon, nais pong namin sabihin, hindi ka po nag-iisa. May kasama ka na nais kang tulungan ng Panginoon. Marahil man ikaw ay bigo. Bigo ka sa lahat ng bagay. Marahil po ay narito ka ngayon sa Hong Kong. Ang dahilan kung bakit ka narito, dahil ikaw ay nabigo. Kaya nga ang sabi ng iba, nasaktan, nagpaganda at nag-Hong Kong. Kaya ngayong hapon, nais kong sabihin sa iyo, mayroong kabiguan man, ngunit huwag kang matakot. Mayroong pong Diyos na kaya kang tulungan sa iyong kabiguan. Pakinggan niyo pa ang isa pong aawitin po namin na kung saan pinabakatan, bumangon ka. Sugdulan man ang iyong paghihirap, ika nga ay mga problema, circumstances na iyong kinakaharap, hindi pa tapos. Kailangan po natin bumangon dahil may Diyos na kaya kang tulungan. Ngayon po hapon, gaya ng sinabi ko po kanina, mayroon po kayong mapapakinggan na mga kasamahan ko
na kung paano po nila naranasan ang pagbabago ng buhay sa Panginoon. Ang totoo po niyan mga ate at kababayan, mahirap po magsalita sa ganitong crowd, lalo kung ang yung sasabihin ay yung personal na buhay. Wala naman sigurong matapang na tao para ipahiya ang kanyang sarili para sabihin kung anong siya dati. Kundi ang nagtutulak po sa amin upang gawin ito dahil sa biyaya at kabutihan ng Panginoon na kaya niya palang baguhin ang buhay natin. So kaya minsan pa, isang kasamang ko po ang magpapatutuo sa inyo kung paano niya po naranasan ang pagbabago sa kanyang buhay. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan dito sa Hong Kong. Ako po si Sis Jane Quiñones. Gusto ko pong mag-share ng naging buhay ko bago ko nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Jesus. Ako po ay lumaki sa isang Kristiyanong pamilya rin. Kumbaga puno ng pagmamahal. Kaya siguro napaka-weak pagdating sa problema. Dumating ako sa point na nag-asawa ako, nagkaroon ng hindi magandang relasyon sa asawa, iniwan, doon na bumagsak ang buong mundo ko. Na akala ko hindi ko kayang mag-isa. So lahat ng pwede magpasaya sa akin, nagawa ko na para lang sabihin sa sarili ko na kaya ko. Kaya ko kasi malakas ako. Pero maling-mali ako sa ganong prinsipyo ko sa buhay. Na lahat ng mali, kaya kong gawin, lahat ng na pwedeng magpasaya sa akin. So nagawa ko lahat ng gusto kong gawin noon. Hanggang sa nakapag-abroad ako, umattend ako dito sa isang Christian community. Doon ko narinig yung salitang hindi kailangan ng doktor ang taong walang sakit. Ang kailangan ng doktor na pagalingin na yung may sakit. So parang napahiya ako kasi ayokong pumasok ng simbahan. Sa totoo lang. Kasi nahihiya ako sa sarili ko na paano ako makakaharap sa Diyos. Alam kong punong-puno ako. Deep inside my heart, alam kong mali ako at alam kong may kasalanan ako sa Lord. So ayokong pumasok ng simbahan. Nahihiya ako, sa totoo lang. Pero nung minsan na may magyaya sa akin sa isang Christian community, doon ko narinig yung kailangan ng doktor ang may sakit. Hindi yung magaling na, hindi yung malusog. Katulad ng simbahan, ang kailangan ng simbahan ay yung mga makasalanan, yung may kasalanan, hindi yung perpektong tao. So doon nabuo yung pag-asa ko na kahit pala nandun ako sa pinakailalim, pwede pala akong magbago. At doon ko naranasan na wala yung worry sa buhay. Na dati, yung gagastusin ko pa lang ng katapusan, pinoproblema ko na sa first week pa lang. Yung kalagayan ng anak ko, na hindi ko naman alam kung anong kalagayan talaga, nag-worry ko halos hindi ako makatulog. Dahil inaalala ko, baka napahamak, baka kung saan-saan pumunta. Pero nung nagkaroon ako ng relasyon sa ating Panginoong Jesus, natuto akong ipaubaya sa Kanya ang lahat sa buhay ko. Ang kaligtasan ng anak ko, ang problema namin sa financial, araw-araw, ako po ay solo parent for 18 years. Pero awa ng Diyos, hindi niya ako pinabayaan, hindi ko naramdaman na nag-iisa ako. Napag-graduate ko yung dalawa ko ng anak. So dalawa na lang. At awa ng Diyos, andyan pa rin siya to support me. Na hindi ko nararamdaman na ako'y nag-iisa. Huwag po tayong mahiya. Huwag po tayong katulad ko na takot tumapak sa church. Na gusto lang maging masaya sa labas. Na magala para masatisfy ang ating kaligayahan. Kailangan po nating lumapit sa Lord para maibigay din ng Lord sa atin ang ating pangangailangan. Dahil hindi po kaya ng ating sarili na ibigay yung para sa atin. Diyos lang po ang tanging nakakapagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Sa kalagayan to po sa buhay ko ngayon, talaga pong ako'y napaka-grateful sa Lord. Dahil mapayapa ang buhay namin mag-iina kahit kami lang. At alam namin na isusustain ng Lord ang aming buhay hanggang sa huli. At doon lang po, sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Praise God, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Ako po si Sister Bing, Tobong Mindanao po. At nais ko po na i-share po sa inyo ang isang testimony
testimony po sa aking buhay. Nung simula na hindi pa po ako nakakilala sa Panginoon at wala pa po akong relasyon po sa Kanya, at sa ngayon po nga may relasyon na po ako sa Panginoon. Alam niyo po ang buhay ko po noon, nung wala pa akong pagkakilala, may pagkakilala pero walang relasyon po sa Panginoon. Napakagulo po, ang daming problema sa pamilya, sa asawa, sa pera po. Ngayon may problema pa rin sa pera pero alam niyo po, God is our provider. Sa totoo lang po, nandun po lahat ang biyaya ng Panginoon. May problema din po ako sa kalusugan, sakit at karamdaman. At dumating din po ang punto na nung wala pa akong pagkakilala kahit saan po akong pupunta, dumating pa ako sa lahat ng mga beaches, doon po nakikipagkwentuhan kahit saan at natuto rin po akong uminom sa mga barkada. Pero alam niyo po, simula nang na-invite po ako sa gawain na ito, hindi man on the spot na binago po ang buhay ko, pero nararamdaman ko po unti-unti pong binago ang buhay ko. Alam niyo po, hindi lang po ako binago ng Panginoon, kahit asawa ko po binago po ng Diyos. Ang dati-rati na palagi kaming nag-aaway, away dito, away doon, may mga babae dito, may mga problema na ganun, pero alam niyo po, pagpatuloy po tayong lumapit sa Panginoon, ang Diyos po ay kumikilos sa buhay ko at sa buong pamilya ko. At alam niyo po, dumating din po sa punto na nagkaroon po ako ng sakit po last year. Alam niyo po, nagkaroon ako ng malaking bukol po sa matres. At alam ko po na nakaschedule na po ako at the time para sa operation po. Pero alam niyo po, hindi po ako nawala ng pag-asa dahil darating po ang punto na maoperahan po tayo dito. Walang pera, kung hindi tayo mamamatay, siyawla sa Pilipinas. Pero alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, lumapit po ako, lumuhod ako, Lord. Ikaw lang ang pag-asa ko, maghimala ka sa buhay ko. Alam niyo po, pagdating ng punto na iyon, 5 months pong hinintay bago ang operation ko po, alam mo, naghimala ang Panginoon. Dumating po ako sa Queen Mary Hospital para po sa operation ko. Pero sabi ng doktor, hindi na matutuloy, walang bukol na nakita sa matris ko. Pero alam niyo pa po, nagtataot pa ako at the time, sabi ko, bakit nawala? Kinuna nila ako ng dugo, tiningnan lahat ang loob ng matris ko, clear po lahat, yun po ay biyaya ng Diyos. Dahil mayroon po akong relasyon sa Kanya at patuloy po akong lumalapit sa Kanya. Kahit minsan po, may mga kasalanan tayo, hindi po tayo naging tapat, pero ang Diyos po ay tapat sa ating buhay. Marunong lang tayong magpapakumbaba, marunong tayong lumapit sa Kanya at sumunod sa Kanya. Alam ko po ng Diyos ay hindi natutulog at palagi po niya tayong intindihin at palagi po niya tayong sasagutin sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya marami pong salamat sa Diyos po ang kapurihan. Isa pong mapagpalang hapon sa bawat kababayan namin na kapwa ko OFW. Salamat po sa inyong oras sa panahong ito, sa oras na ito, at hayaan niyo po na ibahagi ko din kung paano ang Panginoon ay kumilos sa aking buhay. So, bago po ako makakilala sa Panginoon ay isa po akong masasabi ko na, alam mo yung may bahay na medyo matapang, medyo lang. So, palamura ako at lagi akong tama sa aming bahay. Subalit napakabuti ng Panginoon na inabot niya ako at tinulungan niya ako na mabago mula doon sa pagiging palamura. Hindi naman ako nagar sa asawa ko, basta lagi lang akong tama. Pero dahil sa Panginoon, inayos niya ako at nasalba kaming mag-asawa kasi alam niyo po, muntik na kaming magkahiwalay. Kaya napakabuti ng Panginoon kasi hindi lang niya tayo ililigtas, kundi mahal niya yung pamilya natin, may concern siya sa atin. So, nung makilala ko po ang Panginoon, nagpatuloy ako sa Kanya, inayos po niya yung samahan naming mag-asawa, tinulungan niya ako kung paano, yung bang hindi ka nagmumura. At salamat sa biyaya ng Panginoon, mula po ako nung makilala sa Panginoon hanggang sa oras na ito, hindi na po ako nakapagsalita ng kahit na ano pa mang mura sa buhay ko. At isa pa pong biyaya yan sa Panginoon kasi yung asawa ko po, at that time ako pa lang po yung Christian, napakahirap. Minsan po siguro nahihiya tayo na tumanggap sa Panginoon kasi nandun po yung rejection sa ating pamilya. Pero alam niyo po, kung susubukan natin ang Panginoon ay ang Diyos po ang kikilos sa kanila. At isa po yan sa patutuon ng asawa ko na kung hindi niya nakita sa akin yung pagbabago, hindi siya sasama sa akin na umattend sa church na kinabibilangan ko. Kaya buhay po ang Panginoon, magi po ang aking 3 anak ay naglilingkod din sa ating Panginoon sa Pilipinas. Isang pamilya po kami na Kristiyano na hindi naging madali, hindi naging isang iglap, subalit sa pagpapatuloy, ang Diyos po'y kumikilos sa ating pamilya. At bilang isang ina na nandito po tayo sa Hong Kong, alam ko po lahat tayo, siguro karamihan
ay mayroon po tayong mga anak. Subalit alam niyo po, kung tayo ay magpatuloy sa Panginoon, sumunod tayo sa Kanya, ay siya yung kikilos. Nandun po yung kapayapaan. Opo, may problema. Subalit yung pong proteksyon sa ating pamilya, nandun po yung pagpapala ng Panginoon sa ating pamilya. At isa pa po dyan, ang asawa ko po buhay ding patotoo na siya po ay gumaling sa cancer. At actually, hindi ko na po itidetalye para hindi na po tayo humaba. Pero alam niyo po, biyaya ng Panginoon, wala po siyang maintenance, nakapagtrabaho pa rin po siya hanggang ngayon. Kaya napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Mahal niya po tayong lahat. Maari po yung problema namin ay iba sa problema niyo. Subalit, gusto ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya dahil tutulungan niya tayo. Salamat po sa biyaya ng Panginoon, sa Kanya po ang mataas na papuri. Okay po, hindi po yan imbento, mga kaibigan at mga ate at kababayan. So nagsasalita po sila base po sa kanilang karanasan. At yan ang dahilan, narito po kami. Hindi para sabihin, marahil hawig po man ang kanilang naranasan, ang iyong nararanasan ngayon. Hindi namin nais na kayo ay saktan, pero ang nais namin ay ang makita po natin na may Diyos na kaya kang tulungan. At isa yan dahilan kung bakit kami mismo, marami kami pwedeng sabihin, at balilahat po kami nakaranas ng patotoo na tunay naman ay binago kami ng Panginoon, na dati ang aming buhay ay masalimuot, walang direksyon. Kaya marahil ang ilan sa atin nagtataka, marahil ang ilan sa atin, marahil sinasabi mo, anong mayroon dyan, o kaya naman hindi ganun kainteresado, pero nais kong sabihin ngayon, kaya kang tulungan ng Panginoon. At dahil po dyan, naniniwala kami na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaya pakinggan nyo po ang isa pang awitin bago po ang pangangaral ng salita ng Diyos na dalalin po ng kasama po namin. Anong problema ang di niya binigyan ng katulad? Di ba't wala? Lahat ay nililibig sa kanya. Nagmamahal, hindi tayo kailanman bibigoyin. Di pababayaan Ang kaluwan ko, ilan mo narinig na siya ay anong sakit ang di niya pinagaling. Anong problema ang di niya binigyan ng katulad? di ba't wala? Lahat ay nililit sa kanya. Kaya't magmamahalan, hindi tayo kailan may bibiguin. At di pababayaan ng Diyos. Di ba't lakas, kapayapaan at kagalakan ay nagagaling sa Kanya. Landas natin ay Kanyang tutuwirin. Di pababayaan at di pababayaan
Check. Okay, isang magandang hapon muli mga kababayan. Napakaganda po ng mga awitin na ating pong napapakinggan. Marahil po ang mga napapakinggan nyo ng mga awitin. Minsan nakakarinig tayo ng mga awiting makabayan. Napakaganda po nun. Minsan naman nakarinig tayo ng mga awitin para po sa inaalay po doon sa kanyang minamahal. Hindi po ba? At ngayong hapong ito, nakarinig tayo ng mga awitin kung saan ito ay patungkol sa pag-asa na dala po ng ating pong Panginoon. Kung kaya yan ang dahilan mga kababayan, narito po kami para magdala po sa inyo ng panibagong pag-asa na mula sa ating pong Panginoon. Alam nyo kung bakit? Dahil sa social media ngayon o sa maging po sa telebisyon, malimit po nating napapakinggan ang mga masasamang balita. Hindi po ba? Yan po yung katotohanan sapagkat mas tinatangkilik daw ng tao kapag mga negatibo po ang mga ipinapalabas. Pero yun nga lang ang magiging resulta naman sa marami sa atin, nagiging negatibo na rin po sila. Mga kababayan, narito kami, ang aming pong dala ay hindi negatibo kundi positibo na mula po sa ating pong Panginoon. Una sa lahat, ang pag-asa na nanggagaling po sa ating pong Diyos. Kaya po sa lahat ng mga nakakinig o nakakapakinig ng tinig na ito, gusto kong sabihin sa iyo, kababayan, ngayong pong hapon, hindi lamang po nagkataon kung bakit narito kami sa hapong ito. Naniniwala kami ang lahat ng bagay ay ipinagkaloob ng ating pong Panginoon. Sapagkat alam ng Diyos, ikaw at ako, mayroon tayong pangangailangan sa Diyos. Sapagkat ang tao po maniwalat kat sa hindi, punong-puno tayo ng problema. Yan po ang dahilan kung bakit marami po sa ating mga kababayan, kapag hindi po nakayanan ang mga problema sa kanila pong buhay, nakaya po nilang kitilin ang kanilang sarili. Yan po ay nakakalungkot at yan po naman ay katotohanan. Na minsan po ay napapakinggan po natin sa mga balita, maging po sa ating mga OFW dito sa Hong Kong. Alam niyo po, napakasarap pong mabuhay. Naniniwala po ba kayo mga kababayan? Bagamat maraming problema, pero gusto ko pa rin sabihin sa iyo, masarap pa rin maglingkod, mamuhay na kasama po ang ating pong Panginoon. Yun nga lang, minsan hindi natin alam kung saan tayo patutungo, kung ano yung ating pong gagawin. Kaya narito kami mga kababayan. Ulitin po namin, hindi ito panibagong reliyon ang aming pong dala. Ang aming pong pakay kung bakit narito kami ay ipakilala po sa inyo yung pangalang Jesus na kaya pong magbago ng buhay ng isang tao. Alam niyo po ang katotohanan, pasukan man natin ang lahat ng mga reliyon sa buong mundo, napakarami nito. Baka hindi pa natin maubos, baka patay na tayo, baka hindi pa rin mabago ang ating pong buhay. Pero alam niyo po, kapag sa Jesus ang siyang ipinahintulutan natin sa ating pong buhay, siya po yung may totoong magagawa sa ating pong mga sarili. Katulad po ng inyong pong napakinggan ng mga patutuo ng aking pong mga kasama. Alam niyo po, napaka-imposible na sila po ay pwedeng baguhin ng sinuman. Pero walang imposible po sa ating pong Panginoon kapag tayo nagpapakumbaba. Lumapit tayo sa Diyos. At alam niyo po, mismo po si Jesus ay mayroon pong paanyaya sa iyo, kababayan, kaibigan, ngayong hapon. Kaya tatanungin ko kayo, dito sa aking bandang kanan, sa aking bandang unahan, sa bandang kaliwa na nakakarinig po ng tinig na ito, pwede kayong sumagot. Sino po dito ang may maraming problema na katulad ko? Pwede ko bang makita ang isang kamay na nagsasabi, ako maraming problema? Sige po. At mayroon akong sasabihin po sa inyo na magandang balita ngayong hapon. Sige nga, dito po sa aking bandang kanan, sino dito may problema? Ayan, lahat may problema dito sa aking bandang unahan, sa bandang kaliwa, no? Alam niyo po, may magandang balita pa akong sasabihin sa inyo na mismo po si Jesus ang may pananalita nito nagsabi na ang sabi niya sa Matthew 11:28, ang sabi niya doon, halik kayo mga napapagal at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, kayo'y aking pagpapahingahin, no? Kaya yung mga napapagal, yung maraming problema, ang solusyon pala kababayan ay ang lumapit tayo sa ating pong Panginoon. Yun nga lamang hindi natin alam kung paano tayo lalapit sa Kanya. Kaya narito kami ngayong hapon, gusto namin kayong tulungan. Alam niyo po, mayroong pag-asa sa ating pong Panginoon. Maniwala kayo.
Yung ilan po sa amin po mga kasama, kapag pinag-testimony namin na namin lahat ito ay maubusan lang tayo ng oras. Alam po ninyo, ilan po dyan ay mga broken family. Subalit nung sila'y lumapit sa Panginoon, alam niyo po, ang Diyos ay kaya pong mag-ayos ng problema. Sapagkat ito po talaga ang gusto ng Panginoon sa atin. Na ang sabi po na kanyang salita, sa Jesus ay bumuwaba sa lupa upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Subalit meron ding kalaban, ang sabi doon sa John 10:10, si Satanas ay bumaba din sa lupa upang magwasak, pumatay ng tao. Kaya yan ang dahilan. Marami po mga kababayan natin, marami mga tao sa ating pong kapanahunan na mas matindi pa ang nangyari doon sa bagyong Yolanda. Sino nakaka-relate dito? Nakakaalam yung bagyong Yolanda? Hindi po ba libo-libo mga pamilya ang nawasak, ang namatay? Alam niyo po, may mas matindi pa doon na atake po ni Satanas na walang iba ang sabi po ng kanya pong salita. Si Satanas ay bumaba sa lupa upang magwasak, pumatay at sirain ang buhay. Yan ang dahilan. Marami po sa ating mga kababayan, marahil nariyan ka ngayon nakaupo, baka ganito ang buhay mo, hindi kita kilala, pero kilala ka ng Diyos. Marahil may problema ka sa iyong pamilya, yan ang dahilan. Wasak na ang pamilya mo ngayon. Pero gusto kong sabihin sa iyo, kababayan, may pag-asa pa sa ating pong Panginoon. Ang imposible sa tao ay posible po sa Diyos. Kaya yan ang dahilan, malakas ang loob namin sabihin po sa inyo. Bakit? Karanasan po ng marami po sa amin na napalayo sa Panginoon pero muling nanumbalik sa Diyos. Marahil ngayong hapon din, isa ka ng mananampalataya o isa ka ng Kristiyano, tumanggap ka na minsan sa ating pong Panginoon. Pero dahil nga po sa problema, hindi mo kayang i-handle. Kaya ang naging dahilan, naging backslider ka. Tumalikod ka sa ating Panginoon. Kababayan, narinig mo ang tinig na ito. May panawagan ang Diyos sa iyo ngayong hapon. Ang sabi ng Panginoon sa iyo, muli kang bumalik sa Kanya. Ang Kanyang mga kamay ay nakabuka para sa iyo. Mga kababayan ko, ngayong hapon, gusto naming sabihin sa iyo, mahal ka ng ating pong Panginoon. Ang tao po, naghahanap po ng totoong kaligayahan sa kanya pong buhay. Yan po ang dahilan kung bakit tayo po, nakakarating tayo, lalo tayo mga Pilipino. Ang sabi nga, saan mang sulok ng mundo ay may Pilipino. Pero ang dahilan po niya mga kababayan, ang sabi nga sa kayo ng MC kanina, yung iba daw ay nagpunta ng Hong Kong para takasan po ang problema. Alam niyo po, ang problema, hindi tinatakasan ang problema, hinaharap, katuwang natin ang ating Panginoon. Hindi ko sinasabi kapag tayo mananampalataya, lumapit tayo, tumanggap sa Panginoon, mawawala yung problema. Pero kapag tayo lumapit sa Diyos, ito ang kagandahan, mayroon tayong katulong. Sasamahan tayo ng ating pong Panginoon. Kababayan, ulitin ko, marahil may problema ka sa asawa mo, may problema ka sa anak mo, tama po ba? May problema ka, maging po sa pera. Hello, nandiyan pa ba kayo mga kababayan? Sino may problema dito sa pera? Hindi ko sinasabing bibigyan ko kayo kasi kailangan ko din yun. No? Ayan. Pero gusto kong sabihin sa inyo, ang lahat ng problema ay may solusyon. Maniwala kayo. Ang sabi nga ng kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Di ba? Ayaw kong mag-rap kasi di ko alam yun. Di ba? Pero may katotohanan yun sa buhay po ng isang tao. Nang ibig sabihin doon, kailangan mo talaga sa Jesus sa iyong buhay. Ano mang pagsusumikap natin kapag hindi natin pinahintulutan ang Panginoon sa atin. Kababayan, useless ang lahat ng iyan. Bakit ko sinasabi? O sige, sabihin natin, mayroon ka ng lahat ng gusto mo. Ikaw na yung pinakamaganda. Ayan. Haba ng hair, di ba? O marami ka ng ipon sa bangko. Di ba? Mayroon ka ng magandang asawa. Sana all, sabi nila. O kaya naman, mayroon ka ng bahay, lupa, lahat ay nasa iyo na. Maganda po yan. Ang lahat po ng tao, kahit kami gusto ko rin yan na maraming pera. Di ba? Pero ang katotohanan, ito po, bakit ko ito binabanggit mga minamahal kong kababayan? Ang lahat ng ito ay lilipas lang, maniwala kayo. Di ba?
Ang lahat ng ito ay lilipas lang. Kaya kami naririto ngayong hapon, may dapat tayong paghandaan. Sa buhay na ito, walang iba, kundi ang tao kapag wala na siya sa mundo. Kapag ang tao po ay namatay, dapat mayroon siyang paghahandaan. Yung iba natatakot na, ano ba yan, pag-ibig ang pinag-usapan ngayon, kamatayan na. Pero ito yung realidad, tama ba mga kababayan ko? Ang cycle po ng buhay ng tao, ang sabi ng magulang natin noon, kung inyong maalala, anak, mag-aral ka ng mabuti, yan dahil nag-aral tayo, pumasok tayo sa school hanggang sa tayo makatapos ng pag-aaral. Nung makatapos ng pag-aaral, ang sabi mo, gusto ko magkaroon ng trabaho, tama? Nung ikay magkaroon ng trabaho, ang sabi mo, gusto ko magpamilya. Yan ang dahilan, meron kang asawa ngayon. Ang sabi mo, gusto ko magkaanak, yan ang dahilan, meron kang asawa ngayon. Kababayan, pagkatapos niyan, ano ang kasunod na? Kaya kung ang edad mo ngayon ay 40 na, sinong 40 na dito, wag na kayo magtaas ng kamay. At least nagpapakatotoo ang ating kababayan, di ba? Alam niyo po, ang sabi po ng Bible, pakinggan niyo ito mga minamahal kong kababayan. Ang sabi po ng Biblia, ang average ng buhay ng tao, minsan umaabot tayo ng 70 to 80. Hindi ko sinasabi pag narating natin yun, mamamatay na tayo, pero average yun. Kaya tingnan nyo po, kung ikay 40 na ngayon, mayroon ka pang 30 years para ma-reach mo yung average ng buhay ng tao. Pag na-reach mo yun, purihin po ang salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos, di ba? Bakit ko sinasabi mga kababayan? Hindi lahat po ay nakakarating sa edad na yun. Tama po ba ako? Yes, tama po yun. Mayroon nga nakagat ng langgam na matay. Alam niyo ba yun? Alam niyo yung langgam sa Bisaya kasi ay gumagapang yun, di ba? Tama ba? Langgam sa Tagalog, sa Bisaya kasi ay lumilipad na yun sa amin. No? Yung mga Bisaya nakaka-relate sa akin. Di ba mga kapatid? Alam niyo, mayroong nakagat ng langgam na matay kaagad. Alam niyo kung bakit? Nung siya makagatin ng langgam, nagkamot doon sa gitna ng kalsada, nasagasaan siya. Di joke lang yun mga kababayan. No? Ay kinamatay niya, hindi yung langgam, kundi yung siya ay sagasaan, no? Meron din, habang tumatawa, nalunok yung pustiso, patay. No? Bakit ko sinasabi mga kababayan? Hindi natin alam kung kailan tayo bawian ng buhay ng Panginoon. Ang sabi ng Hebreo 9:27, minsan sa tao itinakda ang minsan ang mamatay, ang pagkatapos po ay paghukom. Yan ang dahilan kung bakit narito kami. Ang aming pong dala, mga kababayan, ang tao po maniwala ka, aalis tayo sa mundong ito, lilipas tayo dito. Wala siguro itong gugustuhin na mabuhay siya ng 150 years tapos amoy lupa na. Marahil sasabihin mo, gusto ko nang umuwi sa Panginoon. Tama ba? O bayan, yes, tama yun. Mas marahil gugustuhin mo, Lord, gusto ko nang umuwi sa iyo. Yan po ang dahilan na ang buhay ng tao ay napakaiksi. Ang tanong kasi dito, pagkatapos po ang tao ang mamatay, anong kasunod? Ang sabi ng Bible ay ang paghukom. Yan ang dahilan, kababayan. Ipinapangaral namin ang salita ng Panginoon sapagkat ang tao pag namatay, mayroon pa pong naghihintay na kabilang buhay. Mayroon pa pong kaluluwa na haharap sa ating pong Panginoon. Naniniwala po ba kayo na ang tao po ay may kaluluwa? Yes, salamat. No? Dito sa aking bandang kaliwa. Sapagkat malapit na tayo matapos, manalangin tayo. Naniniwala po ba ang bawat isa sa atin na may kaluluwa tayo? Si ate. Salamat po. Dito sa bandang kanan po, sino naniniwala na may kaluluwa po tayo? Hindi sure yung iba, no? Pero alam ko po, sasabihin ko sa inyo, mayroon tayong kaluluwa. Ang sabi ng Genesis chapter 2 verse 7, ang tao ay mula sa alabok, hinangahan sa ilong, at naging kaluluwang buhay. Alam niyo po, napaka-special mo, napaka-special ko sa harapan ng Panginoon. Bakit? Sa lahat ng nilikha ng Panginoon, ang sabi niya, magkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng liwanag, tama? Nagkaroon ng dagat, ng karagatan, at kung ano pa man ng mga halaman, mga hayop, sa magitan na po ng salita nagkaroon. Pero ang sabi ng Panginoon, nung ang tao po ay likha, hindi niya sinabi magkaroon ng tao. Pakinggan nito mga minamahal kong kababayan. Napaka-espesyal mo sa harapan ng Diyos ngayong hapon. Kaya ang sabi ng Genesis, ang tao ay mula sa alabok, hiningahan sa ilong at naging kaluluwang buhay. Napaka-espesyal natin sa harapan ng ating Panginoon. Subalit, ang tao po ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Alam niyo naman po ang kwento, di ba? Mula sa ating mga ninuno kay Eva at Adan. Kaya ang tao po ngayon, alam niyo po, ito ang dahilan
marami po sa atin ang nagkakasakit dahil po sa kasalanan yan. Tama po ba? Marami po sa ating mga kababayan, maging po sa sabi ng Bible, sa pag nanganganak ay ano yan sumpa yan Maghihirap yung babae, pero gusto putulin ng Panginoon ang sumpang yan sa magitan po ng paglapit natin sa ating pong Panginoon. Balikan ko lang mga minamahal mga kababayan ko, na kung bakit kailangan nating tanggapin, pakinggan ang salita ng ating pong Panginoon, sapagkat mayroon tayo nag-iisang kaluluwa. Yung nakikinig sa akin ngayon, tingnan nyo ako ngayon mga kababayan, pasensya na kayo sa mukha ko, yan talaga yun Tingnan nyo ako ngayon, ang tumitingin sa akin, ang nakikinig sa akin, hindi ang katawan mo. Ano yung nakikinig? Ang nakikinig sa akin ngayon, yun yung kaluluwa mo. Hello? Bakit ko sinasabi? Tingnan nyo po yung patay. Nakakita na ba kayo ng patay? Siyempre naman, di ba? Tingnan nyo yung patay. Kahit kurutin mo siya, nakakaramdam ba siya? Hindi na. Bakit? Yung kaluluwa niya, wala na doon sa kanyang katawan. Kaya ang nakakaramdam, ang nasasaktan ay ang kaluluwa. At ang kaluluwa, mga kababayan, ang sabi ng Bible, haharap ito sa ating pong Panginoon isang araw kapag tayo'y namatay. Yan ang dahilan, kababayan ko. Ang sabi po ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Jesus sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus, upang ang sinumang sumampalataya hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon, mga kababayan ko? Yan ang mabuting balita na dumating sa lahat ng mga tao, sa iyo at sa akin ngayon. Yung nag-iisang kaluluwa mo, pag tumanggap ka sa Panginoon, ang sabi ng Bible, mayroong buhay na walang hanggan, naghihintay sa ating pong Diyos. Kababayan, itong mga katanungan ko, sagutin niyo ako ng kaseryosohan na mula sa inyong puso. Sino dito ang gustong pumunta ng langit? Salamat po sa kamay na yan. Dito po, salamat Dito po sa bandang kaliwa ko. Sinong gustong pumunta ng langit? Huwag po kayong mahiya, no? Dito po sa bandang kanan ko. Sinong gustong pumunta ng langit? Salamat po sa mga kamay na yan. Nakikita tayo ng Panginoon. Hindi po ako nagbibiro. Maniwala kayo, may katotohanan po itong aking pong sinasabi. Sapagkat ito yung pangako ni Jesus, ang sinumang sumampalataya sa Kanya. Ang sabi ng John 1:12, ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sinong anak lamang? Yung tatanggapin ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya ngayong hapon, mananalangin ako. Tutulungan lamang ko kayo mga kababayan, mananalangin tayo ng pagtanggap sa ating Panginoon. Sinong gustong tanggapin sa Jesus sa kanyang buhay ngayon? Salamat po dito sa aking bandang kanan. Kababayan ko, sinong gustong tanggapin sa Jesus? Salamat. Kayo po, gusto niyo ba tanggapin sa Jesus? Salamat po. Mga kababayan ko sa aking bandang kanan na nakarinig dito, sinong gustong tanggapin sa Jesus? Salamat. Sige po, itaas niyo po ang inyong mga kamay sa lahat na nakakapakinig ng tinig na ito. Sa aking bandang kaliwa, ano nagsasabi, kailangan ko sa Jesus. Dito kami nagsimula, kababayan. Sumunod kami sa pananalangin. Alam niyo po, ito ang buhay namin ngayon. May problema, pero masaya pala pag nasa Lord talaga Di ba? Kaya mananalangin po ako ng pagtanggap sa Panginoon. Sundan niyo po ang maiksing pananalangin na aking pong babanggitin na parang kayo na rin po yung nagsasabi sa ating pong Panginoon. Okay lang po ba sa inyo mga kababayan? Ulitin nyo lang, sundan nyo lang na parang kayo na yung nagsasabi, pero sundan nyo yung bawat salitang aking babanggitin. Tutulungan ko lamang po kayo. Sige po, ganito po ang panalangin. Ulitin nyo lamang po ng ganito. Sabihin mo ng ganito, Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita na aking napakinggan ngayong hapon. Salamat po sa iyong pag-ibig sa aking buhay. Ako po ay isang makasalanan mula pagkabata hanggang sa oras na ito. Panginoon, patawarin mo po ako. At sa oras pong ito, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Isulat mo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa inyong muling pagbabalik ay inyo akong makasama. Salamat po sa kaligtasan sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. Palakpakan natin ang Diyos, mga kababayan. Alam niyo po, kung kayo po ay seryoso sa pananalangin na yun, gusto namin kayong batiin na kabilang kayo sa karya na ipinangako ng ating pong Panginoon. Higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Bawian man tayo ng buhay, wag muna ngayon. Marami pa tayong gagawin. Tama? Pero ang pinakamahalaga doon yung ating kaluluwa. Haharap tayo sa Panginoon isang araw na kasama at tatawagin tayong anak niya. Yun yung pinakamagandang balita. Mga kababayan, sasamantalahin ko po yung pagkakataon bago ko ibigay sa aking kasama. At mananalangin po kami sa inyo pagdating namin ng church. Mamaya kukunin po namin ng inyong mga pangalan for prayer purpose. Pero ito yung ini-impress ng ating Panginoon ngayong oras na ito. Kami po ay nananalangin din sa mga mayroon po mga sakit at karamdaman. Sino po dito ang mayroong sakit? Sige nga. Sapagkat naniniwala kami, mga kababayan, na katulad po ni Jesus, nung siya po ay nangaral sa kanyang kapanahunan, every time po na siya nangangaral, pagkatapos po ay pagpapagaling sa lahat na may mga uri ng sakit at karamdaman. Yan din po ang kayang gawin ng Diyos sa oras na ito sa iyo, kababayan. Bakit ko ito nasabi, mga minamahal? Ang inyo pong malit na lingkod na ito na nagsasalita sa inyo ngayon. Ako po ay buhay na patotoo na pinagaling po ng Diyos sa sakit at karamdaman. Nagkaroon po ako ng cancer. Salamat sa Diyos. Cancer-free po ako ngayon. Bakit? Pinagaling ako ng ating Panginoon. Kababayan, ngayong oras na ito, sa huling pagkakataon bago ko ibigay sa aking kasama. Sino dito may karamdaman? Ipapanalangin ka namin. Hindi ako magpapagaling, pero kaya kang pagalingin ng ating Panginoon. Sige nga, pwede ko po makita ang isang kamay na nagsasabi, ako po may karamdaman. O kung nahihiya ka po, pwede kaming lalapit sa inyo. No? So since narito na rin lang po kami, sasamantalay namin ang pagkakataon. Pero kung gusto mong lumapit sa Panginoon, alam niyo po, yung paglapit, yan yung nagsasabi, nagpapakumbaba ka, na sinasabi mo, kailangan mo ang Panginoon sa buhay mo. Meron po ba dito, mayroong sakit at karamdaman na minsan ay dinala mo na sa doktor, minsan ay parang hindi malaman ng doktor ano talaga sakit mo. O minsan tinanggihan na nga, pero kailanman hindi ka tatanggihan ng ating Panginoon. Meron po ba? Praise God. Mga malulusog lahat ng ating mga kababayan, di ba? Purihin ang Panginoon kung ganun, di ba? Pero kung meron man po, huwag kayong mahiya. Lalapit po kami sa inyo mamaya. I-approach nyo lang po yung aming po mga kasama para po may panalangin po namin kayo. Mga kababayan, maraming salamat sa pagkakataong ito. At mayroon po mga lalapit sa inyo po para kunin din po ang inyong pangalan for prayer purpose lamang mga kababayan. Salamat po sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Ipo, narinig nyo ang mga katotohanan sapagkat ang Diyos na masasabi po natin kailanman ang lumalapit po sa Kanya hindi ka maaring tanggihan. The only reason that God can help us is to draw near close to Him. Ang tandaan po natin, ang tao ay nariyan ang kanyang pangangailangan, gaya ng inyong mga narinig, gaya ng mga nasabi ng aking mga kasama. Nariyan ang Diyos, totoo po siya, tumutulong, tumutugon sa ating pangangailangan, pero hindi mangyayari yon not unless na lumapit ka at pagtiwalaan mo ang Panginoon. At ang susi po niyan ay kung i-recognize mo ang Panginoon sa iyong buhay. Dahilan ang aming church ay nag-aalok po sa inyo ng counseling. Mayroon po kaming gawain o church na makikita nyo po sa Causeway Bay. Malapit lang po yan sa Times Square. Kung alam nyo po ang Borington Market o kung kayo po ay dumadaan galing ng Hong Kong, Central or galing naman ng either sa Shaukiwan o North Point, madadaanan nyo po yung ng tram. Nandyan po sa Tinlook Lane. Malapit po sa palengke. Sa taas lang po ng 7-Eleven, second floor po yan, Shupong Building. At makikita nyo po doon sa aming ibinigay po ng mga flyers. So kung kayo po ay nagnanais, marahil gusto nyo ng advice or something na legal po, na may kinalaman po sa ating work, willing po kaming tumulong. So kaya wag po kayong mag-atubiling, kontakin po ang aming mga numbers na nariyan po sa aming mga flyers na pinamigay. So ang aming pong service sa lugar po yun
Every Saturday, meron po kaming hapon na nagawain sa ganap na alas 2 hanggang alas 4 po ng hapon. At gayon din, tuwing linggo, sa umaga ay meron po kaming services 10 a.m. in the morning until 12 noon. At ganon din sa hapon ay 2 p.m. hanggang 4 p.m. Kaya mga ate at kababayan, gaya ng sabi ng ating mga ngaral, kung gusto mong pumunta ng langit, walang bayad, walang pamasahe. Pero ang kailangan lang ay ang maglingkod, magtiwala ka sa ating Panginoon. Kaya narito po ang aming samahan at grupo ng mga lalaki at babae na kung saan ay tunay na nakaranas ng ating Panginoon. At sa uling pagkakataon, gaya ng sabi ng aking mga kasama, maya-maya lang po ay kukunin po namin ang inyong mga, kung papahintulutan nyo po kaming makuha ang inyong mga pangalan at para kayo po ay aming maipanalangin sa aming church sapagkat mayroon po kaming ginagawang daily prayer. So may include po namin sa ang inyong pangalan sa panalangin na kahit po kayo ay nagtatrabaho, ay naipagpipray namin kayo. Kaya nga mga ate, mayroon pa po kaming isang awitin na ihandog po sa inyo. Marahil ito po ay narinig nyo na o marahil ito ay sa ulado ng iba. This is one of the reasons we wanted to sing one more song na kung saan ay pinamagatang Bless the Lord. 10,000 reasons. Sapagkat marami po tayong dahilan, ngunit isang bagay na kailangan natin ay ang Panginoon. Ayan.
Marami pong salamat sa inyong mga kaibigan at mga mahal namin pong kababayan. Gaya na po na aming sinabi, wala po kaming hihingiin. Maliwanag po yun, pero may hihingiin po talaga kami. Ang inyong pangalan para kayo po ay maipag-pray pa po namin. Salamat po mga ate, mga kababayan. Muli, pagpalain kayo ng ating Panginoon, lalo po sa inyong pag-uwi mamaya, sa inyong mga kanya-kanyang trabaho. Kayo ay i-bless palalo ni Lord, kasama na po ang inyong pamilya sa Pilipinas. Before we end these activities, I just want to offer another prayer sa bawat isa. Kahit wag na po kayong sumunod, nais ko pong manalangin po sa ating lahat. Panginoon, salamat sa aking mga kaibigan, sa aking mga kababayan, na lalo sa kanilang tumanggap sila sa iyo, ay kay pinaghari nila sa kanilang puso, sa mga nakinig, Panginoon, sa kanilang pagpayag, maging sa may mga karamdaman man, nahiya man silang lumapit, ngunit kayong nakakaalam ng kanilang kalagayan. Lord, panalangin ko, pagpalain mo ang kanilang buhay, i-bless mo sila habang nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Lord, i-extend mo pa sa kanilang pamilya sa Pilipinas, proteksyonan mo at ingatan, ilayo sa anumang mga panganib, anumang mga karamdaman, Lord, iparanas mo ang himala at iyong pagpapagaling. Inaangkin na namin ang ginawa mo sa buhay ng bawat isa. Pinasasalamatan ka na namin. We thank you, God. We thank you, Jesus, for all the things you've done. Thank you. This is what we pray. In Jesus' mighty name, amen.